Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang mag-aaral, magbubulay, magninilay po ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, kagalingan, kasiglahan, katatagan, kaligtasan, at katagumpayan po ng ating pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. At nais ko pong sabihin po sa inyo, sa programang ito, si Jesus ang bida. Can you say Amen? At nawa po kayong lahat, mga magulang, mga kapatid, ay nasa patuloy na mabuting kalagayan o nasa mabuting kalagayan sa tulong po at biyaya po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Kanina pong umaga, dahil hindi po ako nakagawa ng aking bagong topic, ang ginawa po ng abang lingkod na ito, hinalungkat ko po yung mga matatagal ko nang naisulat na topics noon na nakalagay lang po at nakatago sa lalagyanan ng aking mga libro. Purihin ang Panginoon. At ako po'y isa-isang naghalungkat o nagbukas, o rather binasa ko isa-isa yung mga naturang topics ko na matagal ko na pong naisulat. Ito pa yung mga topics ko ng mga panahong nasa honeymoon stage ang abang lingkod na ito sa pagdilingkod sa Diyos. Hallelujah. Ito po yung mga panahon na talagang napakainit ng abang lingkod na ito, na magmisyon, mangaral, magturo ng salita po ng Diyos. Mga first 2 years, kumbaga, na talagang masyadong mainit sa pagsuserve ang inyong abang lingkod, na kahit na po walang love offering. Hallelujah. Kasi yung unang-unang assignment ko pong napakalayo dito sa Pilipinas ay sa lugar po ng Iloilo. Opo, sa lugar ng Iloilo, sa San Joaquin, sa Banwa, sabi po nila. Halos lahat po ng lugar doon sa San Joaquin ay akin pong napuntahan, at nakapagbukas po ang abang lingkod na ito ng 12 chapter o chapters. Biro nyo, 12. Kaya lang po noong mga panahon na yon, hindi naman po ganon kayayaman ang mga napuntahang mga lugar. So sa madalit sabi, kung ano lang po ang maibigay sa akin, taos puso ko pong tinatanggap ng dahil, listen to this, ng dahil po sa pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, at higit sa lahat, ng dahil po sa pagsunod sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ikukwento ko lang po, share ko lang po, ang pinakamalaking offering na natanggap ko sa Iloilo ay nagkakahalaga po ng 125 pesos. Purihin ang Panginoon. At ang pinakamaliit ay nagkakahalaga ng 13 pesos pababa. Yan lang po ang aking natatanggap. Bagamat wala naman po tayong reklamo, dahil sabi ko nga po sa inyo, sa sobrang init ng aking paglilingkod, ng aking pag-ibig, una sa lahat sa Diyos, at nais ko po makasunod ng mga panahon na yon. Hanggang ngayon naman, sa tulong po't biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus, 9 na buwan po ang abang lingkod na ito na na-assign po sa lugar ng Iloilo ng mga panahon na yon. Kahit sa kabila
na ganun lamang po aking natatanggap. Hindi naman po tayo naglilingkod sa pera-pera. Okay? Kaya, nung halongkating ko to mga nauna kong mga naisulat na topics, ito po ang bumungad na unang-una kong nabasa na siyang isa-share ko po sa inyo na talagang napakahalaga rin po nito. Hallelujah! Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy ka po naming pinapupurihan, niluluwalhati, dinadakila, ina-acknowledge po namin ang iyong presence, power, authority, sovereignty, supremacy, superiority sa aming mga buhay, because apart from you, we can do nothing. Kaya't sa pangalan ni Jesus, minsan pa anumang pagkukulang po namin, pagkakamalit, pagkakasala, patawarin po kami. Sabi mo sa iyong salita, sino mang nananalig hindi mabibigo, sino mang lumalapit hindi mo itataboy. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa biyaya, pagpapala. Salamat po sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa sa aming buhay. At aming pong dalangin ang live stream na ito sa pagbabahagi po ng iyong salita. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Patuloy mo kaming bigyan ng wisdom, knowledge, understanding, nang sa ganun po, aking maipahayag ang iyong salita sa mga magulang at kapatid na nanonood, makakapanood ng iyong programa at live stream na ito sa pangalan ni Jesus. With power, authority, Lord God, naniniwala po kami, grace, favor is upon them all sa pangalan ni Jesus. Kaya maraming pong salamat ngayon pa lamang sa katagumpayan ng aming dasal at panalangin. Ganon din po sa katagumpayan ng aming gawain ito. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray and everybody shout, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So minsan pa magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. At welcome po sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry. Hallelujah! Again, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, kakumpare, kakumare, kaibigan at kayo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya. Welcome po sa programang ito. Again, na kung saan si Jesus ang bida. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! So kunin po ninyo ang inyong mga Bible, ang inyong mga gadgets na meron pong laman ng salita po ng Diyos, notebook, notepads, ganoon din po, harinawang maisulat nyong lahat. Ito pong ating mapag-aaralan na talaga pong napakahalaga nitong subject matter na ito. Ito po ay God's idea, good idea, na kung saan, nais ko pong sabihin minsan pa, ito po ay absolute truth. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kuro-kuro, hindi ko po ito sariling opinion, hindi ko po ito sariling pahayag, bagkus ito po ay galing mismo sa banal na kasulatan, galing ito mismo sa mga salita po ng Diyos. Hallelujah! Na siyang ating mapag-uusapan at mapag-aaralan sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord! Ready na ho ba kayo? Narito po ang ating subject matter o titulo, Walking in Obedience. Walking
in obedience. Praise the Lord. So samahan po ninyo ako na buksan ang ating pong Bible text o Bible verses. Ito po ay nasusulat o nakasulat sa 1 John chapter 2 verses 3 up to 4. 1 John chapter 2 verses 3 up to 4. Again, ang title po natin, Walking in Obedience. Lumalakad na may pagsunod. Kanino ba tayo susunod? Di ba dapat sa Diyos at sa mga salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus? Unang Juan, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 4. At narito po ang nilalaman ng mabuting balita na ating pong pag-aaralan. Verse 3 ng 1 John chapter 2, ang sabi po ay ganito, at siya, or rather, at sa ganito'y nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin po natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. So, ang may sulat po nito ay si John the Beloved. Isa po sa mga Boanerges. Ano ba yung Boanerges? Isa sa mga sons of thunders. Ang kapatid niya ay wala pong iba kundi si James. Sila po yung mga bad boy. Ayan. Sila po yung mga, sa termino ng mundo, pag sinabing Boanerges, sila yung mga basagulero. Sila yung mga mainitin ng ulo. Kaya nga sons of thunder o thunders. Pero tignan po ninyo, yung isa sa mga sons of thunders, yung isa sa mga bad boy ng Biblia, sa katauhan po ni St. John, siya po ang sumulat ng mga magagandang talata dito po sa Biblia, gaya ng Book of John, na kung saan ito ay Book of Love. Ito po nga 1 John, 2 John, 3 John, at yung Book of Revelation, na kung saan ito po yung libro ng pangitain. Hallelujah! At mapapansin po ninyo yung ating pagbasa na kung saan ang dinidiin pong mga salita rito ay ang mga katagang tumutupad, na sa ibang salin po, ito yung salitang sumusunod. Hallelujah. Okay? Kaya nga, napaka-importante po mga magulang, mga kapatid, na tayo pong lahat ay gumaganap, tumutupad, nagsasabuhay, at handang lumakad ng may pagsunod po sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Bakit po? Sapagkat nalalaman po natin na siya'y ating nakikilala, sabi po sa ating pagbasa, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At meron pong pasubali rito sa sulat ni St. John na kung hindi po tumutupad ng mga utos ng Diyos, ang sinuman ay tinatawag pong sinungaling. At ang sabi po sa huli sa verse 4, ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa madalit sabi, he or she is a liar and the truth is not in him. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa ating pong panimula, purihin ang Panginoon, nais kong sabihin ito sa inyo at nais kong banggitin sa inyo ang ibig pong sabihin ng salitang obedience o pagsunod. In simple terms, it means hearing
the Word of God and acting on it. Sa isang simpleng termino, pag sinabi pong pagsunod ay ang pakikinig ng salita po ng Diyos at ang pagsasabuhay nito o ang pagsunod natin sa salita po ng Diyos. Can you say amen? It implies aligning our will to God's will. It implies aligning our wills to God's will. Ito ay pagpapahiwatig ng paghahanay ng ating mga kalooban sa kalooban ng Diyos. Amen? It is when we completely surrender to His authority and base our decisions and our actions on His Word. Sa wikang Tagalog po, ito yung kung saan kompleto o buo nating isinusuko, hallelujah, ang ating buhay sa kapangyarihan po ng Diyos base sa ating mga desisyon, pagkilos at paggawa sa kanyang mga salita. Amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya gawin po nating batayan at basihan ang mga katanungang ito kung tayo po ba'y lumalakad ng may pagsunod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. 3 tanong ang gusto kong itanong sa inyong lahat o sa ating lahat upang tayo ay makasunod sa Kanya. At syempre, ito yung ating magiging batayan o basihan kung talaga bang sumusunod tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Ready na po ba kayo? Mga magulang, mga kapatid, number 1, nakatanungan. Do we obey God in spite of persecutions? Do we obey God in spite of persecutions? Tayo po ba ay sumusunod sa Diyos sa kabila po na nakakaranas po tayo ng mga persecution sa buhay o mga kapagsubukan sa buhay? Yan po yung unang-unang tanong na dapat po nating sagutin. At ang saksi po natin o ang witness po nating lahat, wala pong iba kundi ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Dito po sa Biblia, merong isang Bible character na nagngangalang Noah. Si Noah po ay inutusan o inatasan ng Diyos na gumawa ng isang napakalaking arko. Genesis chapter 6 verses 14 to 22. Babasahin ko lang po yung verse 14 at saka verse 22, kayo na po yung bumasa ng kabuuan ng sinasabi ko sa inyo mga talata. Para mapatunayan po sa inyo o mapatunayan ko sa inyo na itong napakatandang mamang ito ay siya pa yung inutusan ng Diyos na gumawa ng pagkalaki-laking arko. Sabi po sa Genesis 6:14 ay ganito. Open your Bible, mga magulang, mga kapatid. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na goper. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. So ayun po, pinagawa ni Yahweh itong si Noah ng isang sasakyan na pandagat na tinatawag pong Noah's Ark. Hallelujah. O arko ni Noe. Pagkalaki-laki po. Ano po nangyari sa verse 22? Sa katapusan. Sabi po rito ng Genesis chapter 6. Gayon ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos.
ay gayon ang ginawa niya. Kasi po, mula po sa verses 15 to 21, sinabi po lahat ni Yahweh, masyado pong mahaba, kakain ng mahabang oras. Kaya, binanggit ko na po sa inyo yung una, verse 14, at yung huli, verse 22, na talaga pong sa kabila ng kanyang katandaan, ay sumunod po siya sa Diyos. Sumunod po siya sa Diyos Kaya lang po, ang masakit nito, o ang siste dito ay ganito. Naranasan ni Noah ang matinding persecutions ng mahabang panahon habang ginagawa niya ang napakalaking arko. Pero hindi pa rin po siya natinag sa kabila ng mga panlalait, sa kabila ng mga pangaasar, sabi nga sa salitang mundo, sa kabila na inaasar siya ng napakaraming tao sa kanyang panahon during that time. Ikaw ba naman ang gumawa ng pagkalaki-laking arko o barko o sasakyang pandagat? Wala namang tubig ng mga panahon na yon. Wala namang dagat ng mga panahon na yon. Wala namang, what you call this, napakalaking baha ng mga panahon na yon. Pero, sabi nga po nung ibang mga scholar, at nangangaral ng salita ng Diyos, sa loob ng 120 years, hallelujah, ang tanging preaching lang daw ni Noah, sakay na, purihin ang Panginoon, sakay na, sumakay na kayo rito, pumasok na kayo sa arko. Yun lang daw po ang pangunahing preaching niya, nang eengganyo siya sa mga tao sa kanyang kapanahunan na sumakay po sa arko. Paano po sasakay yung mga tao? Wala naman pong tubig. Naintindihan po natin, mga magulang, kaya masasakit na salita ang ibinabato po sa kanya. Marahil may nagsasabing, baliw ang taong ito. O sa ating panahon, sinasabi, may oyo, syunga-syunga, tatanga-tanga, may kulang-kulang. Hallelujah, o kulang-kulang ang taong ito. Bakit gumagawa ng ganyang kalaking arko? Pero alam po ninyo sa kabila po ng inabot niyang persecution sa buhay, hindi po siya natinag. Tinapos niya po yung arko Tinapos niya po yung arko. At alam niyo po, noong mga panahong bumabaha na ng napakalaking tubig. Alam niyo ba kung ilang taon na siya? 600 years old na mga panahon na yon. 600 years old nung bigla pong bumaha. Nung bigla pong lumalaki na yung tubig. 600 taon na po siya. Basahin po natin sa Hebrew chapter 11 verse 7. Ganun na po katanda Hallelujah. Itong si Noah, nung maranasan na po itong pagkalaki-laking baha, hallelujah, ng mga panahon na yon. Hebrews 11 verse 7. Sabi po rito, mga magulang, mga kapatid, sa pananampalataya, si Noe nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ayan wala pa hong nakikitang baha, wala pa hong nakikitang anumang kalamidad si Noe noong mga panahon na yun Pero sumunod po siya Sa kabila po ng mga binabanggit ko sa inyong abot-abot ang persecution, ang panglalait na natatanggap niya sa mga tao noong mga panahon na yon. Hallelujah. Ituloy po natin. Dala ng banal na takot. Dala po ng banal na takot ay naghanda ng 100 sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. 8 lang po silang naligtas Yung pamilya lang po ni Noe ang naligtas ng mga panahon na yon. Yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, tapos po yung 3 anak niya nakapag-asawa din po ng 3. So, 8 lang po sila, mga magulang, mga kapatid. Ituloy po natin. Nas pamagitan nito, hinatulan niya ang sanlibutan. Hallelujah.
at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Purihin ang Panginoon. So, ganun na po siya katanda, my brothers and sisters in Christ. Hallelujah! Sa katunayan, nung maipanganak niya yung kanyang 3 anak ng mga panahon na yun, habang ginagawa niya yung arko, ng mga panahong ginagawa niya yung arko, sabi po sa Bible, 500 years old na po siya kung 120 years siyang nagpipreach, ibig pong sabihin, ng mga panahon na yun, 480 years old lang siya. Kasi sabi ko sa inyo, 120 years siyang nagpipreach na hinihikayat niya yung mga tao na sumakay. So kung 480 years old siya at 120 years niyang ipinangangaral ang salitang sumakay na kayo sa barko, sumakay na kayo sa arko upang kayo'y maligtas, 480 plus 120 equals 600 years old. Hallelujah! Ganun na po siya katanda ng mga panahon na yon. Mga magulang ko, mga kapatid, naintindihan po ba natin? Can you say amen? Kaya nga po, ano ba ang moral lesson? Moral lesson. Hallelujah. Oh yes, thank you, Brother Elmer. Tama ka dyan sa Genesis 7 verse 6. Ayan, Genesis 7 verse 6. Maraming salamat sa isa sa mga disciples ni Lord na tinuturuan po natin ng salita po ng Diyos sa kapurihan po ng Panginoon. Ito pa ho. At lumulan sa sasaksyan si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang asawa ng kanyang mga anak. Hallelujah. Dahil sa tubig ng baha. Purihin ng Panginoon. Ayan kaya sinasabi ko nga po sa inyo, 8 lang silang naligtas kita nyo, mga magulang, mga kapatid. So talaga pong may purpose ang Panginoon, kaya pinagawa po ng Diyos si Noe ng napakalaking arko. Wala pong sumunod. Wala pong naniwala. Mga magulang, mga kapatid. Walang sumunod, walang naniwala sa matandang ito. Kaya ng mga panahon na yon ay 8 lamang silang naligtas. Can you say amen? So listen to this. Whenever we feel that we are being persecuted, being disregarded, being burdened, being rejected, being bullied, call on God. Pray po natin sila na nagpa-persecute po sa atin. I-bless po natin sila at huwag po tayong gumanti. Remember, Jesus Himself is persecuted by the people around Him. Si Jesus po mismo ang ating Panginoong Jesus nga po mismo ay nakaranas po talaga higit na nakaranas ng persecution. Pero sa kabila po nun, sumunod pa rin po siya sa kalooban ng kanyang ama. Saan po natin mababasa yan? Sa Mark chapter 3, verses 20 to 21. Mark chapter 3, verses 20 to 21. Para po ma-establish ko yung sinasabi ko sa inyong susunod po ba tayo sa Diyos sa kabila po ng mga nararanasan nating persecution sa buhay? Tignan po ninyo ang Bible mismo. Sinasabi po rito ang ating Panginoong Kristo. Siya mismo, hallelujah, siya mismo ay talagang nakaranas din ng panlalait.
At ang sabi po ay ganito, mga magulang, mga kapatid, Mark chapter 3 verses 20 to 21. O, tama ba ako rito? Purihin ng Panginoon. At muli nagkatipo ng karamihan, ano pat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niyaon ng kanyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin, sapagkat kanilang sinabi, sira ang kanyang bait. Narinig po ninyo yan? Si Jesus mismo, pinersecute. Ano po sabi sa kanya? Sira ang kanyang bait. O, sa termino natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang sabi po ng mga tao sa kanya, ng mga kaibigan niya po mismo, ha? Itong mga nakapaligid sa kanya mismo, sabi, sira ulo. Ayan, may oyo. Ayan, may kuliling. Syunga-syunga. O, narinig po ninyo yan, ha? Kung ang Panginoong Kristo mismo ay naranasan ito, o hindi ho ba tayo ay nakikibahagi lamang ng ganitong klase ng karanasan sa buhay? Kaya ang siste po rito, sa kabila po ng lahat ng yan, susunod pa rin ho ba tayo sa Diyos? Maglilingkod pa rin ho ba tayo sa Diyos? Ikaw ba, brother? Ikaw ba, pastor? Nung sumunod ka kay Lord, lalong-lalo na yung sinasabi mong honeymoon stage ni Lord, hallelujah, naranasan mo ba yung persecution? Hindi lang po ng mga panahong mainit na mainit ang lingkod na ito kay Lord. Hanggang ngayon po, nakakaranas pa rin po ako ng persecution sa buhay. Hanggang ngayon, biro po ninyo, nung makilala ko si Lord, at tinanggap ko siya sa buhay ko, year 1990 pa medyo matagal-tagal na rin po sa kapurihan ng Diyos. Mula pa ho nung year 1990, hanggang ngayon, year 2024 na. Brother Marvin, Nanay Amy, Sister Susan, Ate Mila, Sister Lumin, kayong mga taga Jesus Wonderful, taga New Life Community, at kayo pong lahat na nanonood sa iba't ibang churches, community ministry, hanggang ngayon din po nakakaranas pa rin ako ng persecution sa buhay. Purihin ang Panginoon. Biro nyo yan? Pero salamat po sa biyaya, salamat po sa tulong ni Lord. Kahit may mga panahong gustong-gusto ko na rin pong umurong, gustong-gusto ko na rin pong tumalikod, pero salamat po sa Diyos yung biyaya po ng Panginoon, at may mga taong ginagamit po siya para encourage po ang abang lingkod na ito. Salamat din po sa mga dasal at panalangin. Salamat din po sa aking mga mahal sa buhay na nagsusupport po. Dati nung una rin, hindi nila matanggap yung aking buhay paglilingkod, pero nung maglaon, ayan, natanggap din po nila ang aking buhay paglilingkod na ito. At kasama po sila sa church o sa ministry na aming kinabibilangan. Nadala ko po silang lahat. Hallelujah. Sa gawain ng Panginoon. Dito po sa Jesus is Wonderful Ministry at sa New Life Community. Sa kapurihan po ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Can you say Amen? So ang tanong, susunod ka pa rin ba kahit meron kang pinagdadaanang pagsubok o persecution sa buhay? Ano po sagot natin? Hari nawa po. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, mga magulang, mga kapatid, nais ko pong banggitin ang katanungan ito. Are we able to do what God wants us to do? Are we able to do what God wants us to do? Yan po yung pangalawang tanong. Tayo po ba ay may kakayanang gawin ang mga bagay na nais na ipagawa po sa atin ng Diyos? Ayan. Kakayanin po ba natin gawin itong kagustuhan po ng Diyos na gawin po natin sa ating buhay? Ano po sagot natin, mga magulang, mga kapatid?
Can you say amen? Alam nyo ba, nung matapos na ako mag-mission sa Iloilo, wala man lang po akong naiuwing malaking halaga sa kabila ng 9 na buwan na ako'y naroon. Pero hindi po ako nagreklamo. Masaya po akong umuwi sa piling ng aking mga mahal sa buhay dito po sa Manila. Alam nyo po kung ano ang dala-dala ko, ang inuwi ko? Mga gulay. Gulay, talong, okra, sayote, ano ba yun? Yung, ano ba sa Tagalog yung, sa Ilocano, yung utong, purihin ng Panginoon. Oh, yung mahabang ganon. Ano po yun? Oh, praise the Lord. Oh, kamatis, sibuyas, bawang. Yan lang po yung nauwi ko dito sa pamilya ko. Purihin ng Panginoon. Pero masaya rin po ako. Hindi po ako nagreklamo. At wala rin po ako narinig na reklamo sa nanay ko ng mga panahon na yon at sa mga kapatid ko. Masaya po sila nakauwi ako ng maayos. Masaya po sila nakauwi ako ng maluwalhati. Kahit ganun lang po ang aking naiuwi sa kanila habang ako ay nagmimisyon ng 9 na buwan sa lugar po ng Iloilo. Pero alam po ninyo, gustong-gusto ko pa rin bumalik ng mga panahon na yun eh. Oh, mas gusto ko pa rin magmisyon kahit po wala akong malaking offering na natanggap. It doesn't matter to me. Sabi ko nga po, masaya akong nagawa ko ang kalooban po ng Diyos sa kabila po na ganun lamang ang aking naiuwi. Diretso ko pong sinasabi ito, hindi po tayo naglilingkod sa pera. Kung meron pong magpapala sa atin, salamat po sa Diyos. Kung wala, salamat pa rin sa Panginoon. Anyway, ang Diyos na po ang tumawag, o ang Diyos na tumawag sa akin, sa atin, siya na po ang bahalang magpala. Siya na po ang bahalang kumausap sa mga taong gusto niyang gamitin para pagpalain po tayong lahat sa ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. God will provide. God will provide. At salamat po sa Panginoon. Kaya taos puso ko pong naipipreach ito. Mahirap pong mangaral na gaya nito pag hindi po natin naranasan yung ating pinapangaral, mga magulang, mga kapatid. At hanggang ngayon po, kahit maliit lamang, kahit ganito lamang ang aming natatanggap, kami po sa Jesus Wonderful, sa New Life, kasama na po itong mga kabataang ito na ngayon po ay nangangaral na rin, nagtuturo na rin ng salita ng Diyos. Ang mahalaga po ay magawa namin, masunod namin ang kanyang kalooban. Kahit po dito sa live stream na ito, purihin ang Panginoon. Sumusunod pa rin po tayo, magawa lang po natin yung kagustuhan po ng Panginoon. Bagamat sabi ko nga po sa inyo, may mga pagkakataong gusto nating tumalikod, gusto na nating munang bumalik sa sekular na gawain o tungkulin, pero hindi po maiwan eh. Hindi ko rin po maiwan itong ganitong klase ng gawain o tungkulin. Dahil ang pagkakatawag po sa atin ng Panginoon, sa amin ng Diyos, hallelujah, ay irrevocable. God's gift, God's calling is irrevocable. Purihin ang Panginoon. Kaya no turning back, mga magulang, mga kapatid. No turning back to Jesus. No turning back to Jesus. Hallelujah. Oh. Again, di ba si Noah, ginawa niya yung kagustuhan ni Lord kahit na matandang-matanda na siya. Yun lamang po ang madaling pinaka mabuting ehemplo na nais kong banggitin sa inyo eh. Kahit na po matandang-matanda na itong si Noah, tinapos niya pa rin ang arko dahil gusto niyang makasunod sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Hallelujah, ng mga panahon na yon. At
Worth it naman po kasi naligtas po ang pamilya niya Nakuha niyo po mga magulang, mga kapatid. O ano pa sabi ng Diyos tungkol sa pangalawang pagninilay natin? Punta tayo sa John 4:34. Again, ang tanong dito number 2 are we able to do what God wants us to do? John chapter 4, verse 34. My brothers and sisters in Christ. John chapter 4, verse 34. At ang sabi po ay ganito. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Si Jesus po ang nagsasalita rito Si Jesus po ang pinakamabuting halimbawa na dapat po nating sundin, di ba? Siya po ang pinakamabuting ehemplo ng ating buhay paglilingkod sa Diyos Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him. Sa ibang salin, my food is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Ayan, mga magulang, mga kapatid, marahil po sa inyo na mga nanonood sa akin, meron pong gustong ipagawa sa inyo ang Diyos. Ang tanong po dyan, nagagawa po ba ninyo? Nagagawa po ba natin ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Ito pa ho, sariling karanasan. Nung nasa banig po ako ng karamdaman, halos hindi na po ako makatayo. Year 1990s hanggang year 1991. Nasa banig po ako ng karamdaman. Wala na po akong kadugo-dugo. Yung inaakala ko pong mga an-an sa mukha ko, kaya po pala may puti-puti na yung mukha ko noon. Pagkapayat-payat ko po noon hindi na po ako makabangon. Dahil po sa sakit, dahil po sa karamdaman ng kakulangan sa dugo. Tapos tumatamis pa ho yung lalamunan ko. Hallelujah. Tapos yung mata ko ay lumuluwa kasi kaya tumatamis. Sabi ng doktor na tumingin sa akin, meron daw akong diabetes. Sabi naman nung isang doktor na tumingin sa akin, hallelujah, napag-alaman ko. Kaya pala lumuluwa yung mata ko, tapos pumapayat ako kasi yung thyroid ko, napakalaki na. Biro po ninyo yun? Hindi ko po alam yun noong mga panahon na yun. Ang alam ko lang, wala na akong dugo. Yun lang ang nararamdaman kong sakit. Hindi ko po iniinda yan. Tumatamis yung lalamunan ko, lumuluwa yung mata ko, may thyroid ako. Hindi ko po iniinda yung mga panahon na yan. Bagamat nasusuka ako parati. Pero ang dinidil kong gumaling ako yung kakulangan ng aking dugo para makatayo ako, makalakad ako ng maayos. Pero ganito po ang nangyari. Isang araw, sa radio station, nananawagan po yung isang babae, sabi niya, kung sino sa inyo ang gustong mag-aral ng salita ng Diyos, pumunta lamang sa lugar na ito at meron pong pag-aaral o discipleship, ika nga. Alam po ninyo, noong mga panahon na yon, kahit mahina po aking katawan, dali-dali po akong nagbihis. Hallelujah, bumangon po ako. I know, calling po ito ni Lord Nagawin ko yung bagay na yon. Nag-aral po ako ng salita ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano katagal? 4.5 years. 4.5 years. Diyan po sa San Pedro Bautista, sa may Prisco, 4 na taon at kalahati po akong nag-aral ng salita po ng Diyos ng mga panahon na yon. Salamat kay Lord, natapos ko po yun at salamat po kay Lord. Talaga naman na tinawag ang abang lingkod din ito at yun nga po, kauna-unahang assignment ko ay Iloilo. Biro po ninyo yan. Sumunod po ako kahit mahina po yung katawan ko. And the rest is history. Ngayon po, maayos naman po tayo sa biyaya ng Panginoon.
Bagamat siyempre, nagkakaedad na rin. Pero sa biyaya po ni Lord, malakas pa rin po ang abang lingkod na ito. At purihin ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Kahit na po tumatanda tayo. 4.5 years. Tapos nag-aral pa ho ako ng 2 taon. Diyan po sa may likod ng SM Mega Mall, 2 taon. Merong malaking church dyan. Siyempre, ayokong banggitin. Tapos po, yung sa Malaysia naman. Ayan, sa Malaysia, nag-aaral din po ako dyan. Ay kung susumahin po, 7 taon at kalahati. At hanggang ngayon po, nag-aaral pa rin po ang abang lingkod na ito ng salita ng Diyos. Kasi kagustuhan po ni Lord yan ano ang ituturo ko sa inyo, kundi ako mag-aaral ng Word of God. Diba? Mga magulang, mga kapatid, can you say amen? Kagustuhan po ng Diyos yan Yan po yung pinagagawa sa akin ni Lord. Kasama na itong live stream na ito. Ang Diyos din ang nagpagawa nito, nagpanukala nito na mag-live stream ako. Ginamit lang po yung mga kapatid natin na in-encourage akong, sige na po, mag-live stream na kayo, mag-live na kayo. Ito po yung mga kasagsagan po ng pandemya. At hanggang ngayon po, sa tulong at biyaya po ng Diyos, tinuloy-tuloy na rin natin itong live stream na ito sa kapurihan po ng Panginoon. Nang sa ganun po, matupad, maganap ang ipinagagawa sa akin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin. Kasama pa hong pinagagawa ni Lord sa akin na tinuturuan po natin itong mga kabataan. 8 po yan 8 yan Dati 9 yan kasama na po si Brother Robert dyan. Hallelujah. Na ginagamit na rin ng Panginoon. Ayan po, nagtuturo tayo. At sabi ko nga po sa inyo kanina, sila po ay ginagamit na rin ni Lord. Purihin ng Panginoon. Nakakapagturo na rin po sila, nakakapangaral na rin po sila ng salita po ng Diyos sa kapurihan po ng ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ito nga pong isang kapatid natin, si Kuya Arnold Enriquez, in-approach ako kahapon, sabi niya, meron akong pinsan buo, nandiyan sa ibang bansa, gusto daw pong sumali sa gawain po dito sa Jesus Wonderful, sa New Life. Sabi ko, sige po, sali po siya. Sabihin nyo, manood. Yan, Kuya Arnold Enriquez, yung pinsang buo mo, pag narinig itong salita ng Diyos, si Sister Carmen, hallelujah, Sister Carmen, Very Hill, dyan, sa ibang bansa, purihin ng Panginoon, special mention ka, sister. At ngayon pa lang, kahit hindi pa kita na ipagpe-pray, sa pangalan ni Jesus, pinapakawalan ko na sa iyo at sa inyong lahat ang kagalingan ng inyong mga katawan at buhay upang kayo at tayong lahat ay makapaglingkod sa Diyos. Magawa natin ang kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Bumasa tayo ng talata pa tungkol dito sa pangalawang sinasabi ko. Hallelujah. Mark chapter 10, 6 to 10. Ano sabi rito? Mark chapter 10, 6 to 10. Or rather, Matthew chapter 10. Ayan. Purihin ng Panginoon. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verses 6 to 10. Ang sabi po ay ganito, ito po yung kagustuhan ng Diyos, pinagawa ng Diyos sa kanyang mga alagad, at ito rin po yung kalooban at kagustuhan po ng Diyos na gawin po natin sa isa't isa sa pangalan ni Jesus. Kundi bagkos, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Verse 8, mangagpagaling kayo na mga may sakit
Mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad at ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbangon ng ginto kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang pagkain. O, purihin ng Panginoon. O. Yan po yung do's. Ayan. Do's and don'ts. Sabihin na natin na ipinagagawa ni Jesus o ng Diyos sa kanyang mga alagad. At yung mga alagad niya po siyempre, sumunod po sila. In the same manner, ganon din po sa atin eh. Susunod lang po tayo, sumusunod lang po kami, hallelujah, at bahala po si Lord na magpala sa amin, sa inyo, sa ating lahat. Sabi ko nga po sa inyo, pag nakasusunod tayo sa kalooban ni Lord, madali na lang po sa Diyos na masasagot ang ating mga dasal at panalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pangatlo at pinakahuli, mga magulang, mga kapatid, ito po yung pangatlong tanong ha. Do we obey God out of love? Do we obey God out of love? Nakasusunod po ba tayo sa Diyos? Sumusunod po ba tayo sa Diyos nang dahil po sa pag-ibig? Dapat po ang pangunahing motivation natin, mga magulang, mga kapatid, sa pagsunod at sa paglilingkod sa Diyos, dahil mahal natin siya o iniibig natin siya. Yan po dapat ang nagmo-motivate sa atin. Ito rin po yung nagmo-motivate sa akin kaya nagpapatuloy po ako sa paglilingkod. Yan po ang aking motivation. As siya ring motivation ninyong lahat, harinawa sa pangalan ni Jesus. Na kaya po tayo sumusunod, na kaya po tayo naglilingkod sa Diyos, dahil mahal po natin siya. Dahil iniibig natin siya. Ayan, iniibig. Ibig. Initiative nating lahat na ibigin ang Diyos, na sundin ang Diyos. Kagustuhan nating lahat na ibigin at mahalin ang Diyos. Pinipili nating ibigin siya o mahalin siya. Una at higit sa lahat. Kaya po tayo nakapaglilingkod. Maging sa usaping pang pananampalataya. Kaya tayo nananalig sa Diyos. Dahil ang motivation natin, we love Him. We love God. We love Jesus. Can you say Amen? Kaya, gawin po natin ang kalooban ng Diyos ng may pag-ibig. Ng may pag-ibig. Ito po, saksi yung mga magulang ko at mga kapatid dito Mga kapatiran dito. Saksi sila. Ito, tahasan ko pong sasabihin. Kasi mahirap po magturo na hindi natin nararanasan. Nag-undergo po kami ng discipleship. Nagtuturo po ako ng discipleship. Mga magulang, mga kapatid. Na walang anuman. Hallelujah. Na mga bagay. Hallelujah. Marami hong tagapagturo, hindi ho magtuturo yan ng walang usaping pananalapi. Pero sa akin po, mga magulang, mga kapatid, sa kapurihan po ng Diyos ito, wala po akong tinatanggap. At hindi po tayo nagkakait ng kaalaman o karunungan. Lahat po ng natutunan ko sa Bible School ay ibinabahagi ko po sa mga batang ito. Dahil ang aking motivation, I love God. I love God. I love Him
first and foremost. Yan po ay nagmo-motivate po sa akin. At salamat po kay Lord. Ayon po sa mga patotoo nila, bumubuti po ang kanilang buhay, higit sa lahat ang kanilang karakter. Hindi po tayo naglilingkod sa pera. Purihin po ang Panginoon. Pag meron, salamat. Kung wala, salamat po. Yan po ang aking motivation, mga magulang, mga kapatid. God knows. God only knows. My brothers and sisters in Christ, purihin ang Panginoon. Mahal po natin si Lord. Mahalin po natin siya una at higit po sa lahat. Kasi yan po ang sabi ng Bible eh. Mga magulang, usaping pang pananampalataya, usaping panglilingkod, maging sa larangan ng pagpupuri, pagsamba, pagtulong sa kapwa, pananalangin, pagdalo sa gawain, hallelujah, pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, gagawin po nating lahat. Dahil ang motivation natin, mahal po natin ang Diyos una at higit sa lahat. Mga magulang ko't mga kapatid, una at higit sa lahat, mahal po natin siya. Kaya gagawin po at ginagawa natin yung mga bagay na ito na aking pong nabanggit sa kapurihan po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Alam natin itong talatang ito. Nababasahin ko. Matthew 22:37-40. Matthew 22:37-40. Hallelujah. Matthew 22:37-40. Kasi ang buhay paglilingkod po talaga ay nangangailangan ng sakripisyo eh. Yung tinatawag na sacrificial giving. At yung sacrificial giving po na binabanggit ko ngayon sa inyo ay inline po ito sa salitang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Oh? Kasi mahirap po magsakripisyo kung hindi natin mahal ang Diyos. Kung ang motivation natin ay hindi po patungkol sa pag-ibig o pagmamahal sa Diyos, walang saysay ang anumang sacrificial giving na ating pong ginagawa. Can you say amen, mga magulang ko at mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Matthew 22:37-40. Ang sabi po ay ganito, at sinabi niya sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Sa dalawang utos na ito, nauuwi yung kautusan. Hallelujah. At ang mga propeta, alin ba yung utos na yon? In one word, love. Pag-ibig. Pag-ibig po ang dapat mag-motivate sa atin, mga magulang, para makapagpatuloy tayo sa pagsaserve sa Panginoon. Kasi kung ang pagsunod natin, latak-latak lang ang gagawin natin kay Lord, at hindi natin ibibigay ang buo na nais niyang gawin at top din natin, nawawalan po ng saysay, nawawalan po ng kabuluhan. Kaya kahit na po anumang pinagdadaanan natin sa buhay, mga magulang, mga kapatid, because of love, we are motivated to follow Him. Can you say amen? We are motivated to obey Him because of our love. Hallelujah. Sa Diyos, sa Panginoong Jesus, sa Holy Spirit, sa salita po ng Diyos. Can you say amen? Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. O, isa pang talata, John 14, verse 21. John 14, verse 21. Hallelujah. Praise the Lord. John 14, verse 21.
Ang mayroon ng aking utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Si Jesus po nagsasalita. At ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama. At siya'y iibigin ko. At ako'y magpapahayag sa Kanya. Kung gusto nating maranasan ang revelation, ang illumination, ang inspiration galing kay Lord, ano yung magmo-motivate sa atin, mga magulang, para maranasan natin yung mga bagay na ito? Pag-ibig eh. Pag-ibig sa Diyos. Sabi ni Jesus, pag-ibig sa Kanyang Ama. Yan po ang sabi ng Panginoong Kristo eh. Narinig po ninyo yun? Mga magulang, mga kapatid. Kaya ito rin po yung magbubuklod sa ating lahat eh. Para makapagpatuloy tayo in serving God. Can you say amen? Sa pangalan ni Jesus. Basa pa tayo. John 21:15-18. Ano po sabi rito? John 21:15-18. At ang sabi po ay ganito. Pakinggan po ninyo. John 21. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Nagkakamali tayo ng paghahanap. Praise the Lord. John 21. Purihin ng Panginoon. 15 up to 18. Kaya nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Ayan Iniibig mo baga ako ng higit kaysa sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo aking mga kordero. Okay na po yan. John 21 verse 15. Do you love me? Sabi ni Jesus kay Peter, more than this? Do you love me more than this? Mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Tinatanong din po tayo ni Lord eh. Mahal mo ba ako higit sa pera? Mahal mo ba ako higit sa mga material na bagay? Mahal mo ba ako higit sa mga bagay na meron ka sa iyong buhay? Tinatanong po tayo ni Lord eh. Mahal mo ba ako? More than this, sabi po ni Jesus. Sa kabila po ng mga bagay na meron tayo sa buhay, mahal po ba natin si Lord? Una at higit sa lahat? Yan po yung tanong sa atin eh. Para ma-motivate po tayong lahat, mga magulang, mga kapatid. At ito rin po yung nagiging batayan ko. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mula 1990 hanggang year 2024, by the grace and help of God, ay nakakapaglingkod pa rin po tayo. Yes, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, may mga pagkakasalang nagagawa, may mga panahong gusto nating tumalikod, magduda, mag-alinlangan sa Diyos, despite or in spite sa mga bagay na yan. Ang tanong sa atin ni Lord, mahal mo ba ako? Do you love me more than this? Hallelujah. Ano po sagot natin? Hari nawa po. Amen. Last verses. 1 Corinthians 13, 1-3. 1 Corinthians 13, 1-3. Ito po'y sulat ni Paul sa mga taga-Korinto. Ang sabi po'y ganito, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panguhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin.
Ganito po kahalaga ang salitang love, na kahit makuha mo ang lahat, gawin mo ang lahat, ma-acquire mo ang lahat na makalob sa buhay, gawin mo yung mga bagay-bagay na inaakala mong mabuti, pero kung hindi mo ginagawa yan ng may pag-ibig, ang sabi po ni Paul, wala pong kabuluhan ang lahat ng yan. Wala pong saysay ang lahat ng yan, sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya, sina-challenge po tayo ni Lord Sina-challenge po tayo ng Panginoon sa pangatlong pagninilay. And again, babanggitin ko sa inyo, do we obey God out of love? At yung tanong muli ni Jesus kay Peter sa John 21 verse 15, do you love me more than this? Kaya mga magulang, mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, wala pong pinakamahalagang bagay sa mundong ito, kundi ang tatlong bagay na ito. 1 Corinthians 13:13. And these three remain: faith, hope, and love. And the greatest is love. And the greatest is love. Kaya sa konklusyon, mga magulang, mga kapatid, sa mabuting balita na ating pinag-aralan, handa po ba tayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Nasa atin po ang pagpapasya kung tatanggapin po natin ito o hindi. Tandaan po ninyo ito. Obedience is the pathway to all kinds of blessings. Obedience is the pathway to all kinds of blessings. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po napagpala kayo sa mga salitang inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po dadako po sa ating panghuling panalangin. I-off ko lang po ang aking tablet para po magamit po sa isang linggo. Purihin po ang Diyos. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat, mga magulang, mga kapatid. At ang Diyos na po ang bahalang magpala sa inyo sa kabutihang ginagawa nyo, sa pagsuporta nyo at panonood nyo sa programang ito. Sa pangalan ni Jesus. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan, dinadakila po namin ang iyong pangalan. Maraming pong salamat sa mabuting balita na amin pong narinig, na amin pong napakinggan, na amin pong pinag-aralan. Lord, salamat po na tunay nga napakabuti mo sa buhay po namin, despite or in spite na dumaranas po kami ng persecution, dumaranas kami ng pagsubok sa buhay, but still, we are motivated to obey, to follow you, despite or in spite of all those things or these things na aming nararanasan at pinagdadaanan sa pangalan ni Jesus. At salamat po Lord sa biyaya mo, sa tulong mo, itong pinagagawa mo po sa amin ay amin pong gagawin dahil ito po ay kagustuhan mo, ito po ay kalooban mo. At gagawin po namin, susundin po namin ang iyong ipinagagawa sa aming lahat dahil mahal ka namin, O Diyos. Iniibig ka namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya ipinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isang nanonood. Lahat po ng mga taga-NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Sa lahat po ng mga churches, community, ministry, sa mga kapwa ko po lingkod na nanonood po at sumusuporta sa gawain ito. Lord, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment sa programang ito, I pray that your divine intervention, provision, manifestation, healing, signs, wonders, miracles, provision, salvation, protection,
will come upon them. Will come upon them right now. Right now. Saan man po sila naroroon? Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazareth. Ganon din po, Lord, itong buhay ng aming kapatid na si Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, ang buong mag-anak niya dyan po sa Estados Unidos, sa Canada, sa Fairview, sa Payatas, sa Pangasinan, sa Bulacan. Salamat po, Lord, sa iyong pagkilos at paggawa sa buong Cabreros family sa pangunguna po ni Nanay Emmy. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazareth, tinugon mo na po sila, pinagpala, biniyayaan, at ibinigay ang mabubuting kaloob sa kanilang mga buhay, again, in Jesus' mighty and powerful name. Maging sa buhay po ni Ate G, ng kanyang mister, at ng kanyang buong pamilya, sa buhay po ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang buong family, sa buhay po ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya, sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang buong pamilya, kay Sister Tess, sa kanyang mga kapatid, anak, apo, kay Major Lim, sa kanyang may bahay at sa buong family po niya, sa hipag po ni Sister G, at sa kapatid po ni Sister G na taga Bulacan, hallelujah, kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya, kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya, dito po sa pinsang buo ni Kuya Arnold Enriquez, na si Sister Carmen Mabitag, Berry Hill, dyan po sa Las Vegas, Nevada. Salamat po, pinagaling mo na rin po siya, nilunasan mo na ang kanyang katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Again, kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya, sa asawa o sa buhay po ni Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Maria Baricuatro and family, kay Sister Bibian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Mami Glo Manalastas, sa kanyang mga anak, mga apo, sa kanyang ateng, sa kanyang dikong, maraming pong salamat sa pagpapagaling mo po sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, kay Ate Evelyn, sa kanyang mister na alam din po namin pinagaling mo na, pinalakas mo na, pinasigla mo na, at sa kanyang mga anak at mga apo dyan po sa Payatas, kay Sister Edlyn, hallelujah, ang kanyang mister, ang kanyang dalawang anak dyan po sa lugar ng Japan, kay Ate Tess, kay Major Simon Sancho, dyan po sa lugar ng Lagro, ang kanilang mga anak, mga apo, at ang mga kasama po nila sa bahay. Salamat din po sa pagtugon mo at pagsagot mo sa kanilang mga dasal at panalangin. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas at sa buong Maralas family. Salamat po, Lord, sa patuloy na kasiglahan at kalakasan, kaligtasan at katagumpayan ng kanilang katawan at buhay sa buong Maralas family, sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Rhea, sa kanyang mister at sa kanyang buong family dyan po sa Estados Unidos, at yung pamilya niya po sa Lagro. Kay Sister Adele Tordesillas at sa buong family niya po dyan sa Australia at sa West Avenue. Salamat din po, Lord, sa biyaya mo sa kanilang buhay. Kay Sister Merlin Canto dyan po sa Belgium, at yung kanyang anak na si Nonoy na sumasakay po ng barko, at yung anak niyang nasa London na isang nurse, at sa buong family niya na nasa Iloilo. Salamat po, hallelujah. Kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak at mga apo, especially yung kanyang kaisa-isang anak at apo na nariyan po sa ibang bansa. Sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa pag-iingat mo, sa protection mo, at sa gabay at patnubay mo sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Ate Doris, kay Kuya George dyan po sa Estados Unidos, yung family po nila,
na si Sister Malu and family sa New York, at yung mga mag-anak po nila sa New Jersey, yung kanilang mga mahal sa buhay na nasa London, nasa Mexico, nasa Payatas, nasa Samar, nasa Iloilo, Leganes, Iloilo. Salamat po, Lord, sa biyaya mo sa buhay ng mag-asawang ito sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Ann Cosme Clemente, kay Brother Rio, na mga inaanak po namin sa kasal, at sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid, at sa kanilang mga anak. Salamat po sa kalakasan, katatagan, at katugunan sa kanilang mga dasal at panalangin. Kay Brother Robert at Sister Sheila Kabagnot, at sa buong Kabagnot family, i-bless mo po, Lord, ang kanilang mga hanap buhay, negosyo, Lord God, upang maging pagpapala po sila sa komunidad, ministry at pamilya na kanilang kinabibilangan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Mami Yo and family, kay Lance Jeos O'Malley and family, at kagalingan din po patuloy sa kanyang katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Rose, kay Brother Jong, ng mga kapatid ko po, salamat sa patuloy na kalakasan, kagalingan, kasiglahan ng kanilang mga katawan at buhay, mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus, maging sa aming mahal na ina, sa lahat po ng mga kapatid ko, mga bayaw ko, at sa lahat po ng aking mga pamangkin. Salamat po, O Diyos, sa guidance mo, sa iyong divine protection at divine salvation sa buhay po naming lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang kabuuan po ng Payatas Chapter, ang mga elders po namin dyan sa Payatas, ang mga kabataan po namin dyan sa Payatas na ipinapaalaga mo po sa amin. Maraming pong salamat sa tugon at sagot mo sa kanilang mga dasal at panalangin. At hari nawa po, Lord, patuloy mong ingatan at gabayan ng mga kabataang ito dyan po sa Payatas. Ilayo mo po sila sa anumang tukso at kapahamakan sa pangalan ni Jesus. Ang mga taga Iloilo Chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan, kasama na po, Lord, itong mga kapatid naming nanatili. Salamat. Salamat po sa inyong lahat, mga taga Iloilo Chapter, na nanatili kayong naglilingkod sa Jesus is Wonderful Ministry. Hallelujah. At sa family po ninyong lahat, salamat po na kayo'y binibiyayaan ng ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga taga Tondo Chapter, ang mga taga Leganes Iloilo Chapter, ang mga taga Lagro Community, ang mga taga Jesus Wonderful Ministry, ang mga taga New Life Community, dyan po sa Maypaho sa Caloocan. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat ng kabutihang natatanggap ng lahat ng mga magulang at kapatid na ito, ang mga chapters na ito, hallelujah, na aking nabanggit sa iba't ibang lugar na kanilang kinabibilangan. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagtugon at pagsagot sa kanilang mga dasal at panalangin. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, sa lahat po ng mga kumare ko, maging sa mga inaanak ko, Lord God, hallelujah. Sa mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa pangunguna po ni Sister Jessa, maraming pong salamat, Lord. Hari nawa po, matapos nila ang pag-aaral na ito, matapos nila ang pag-aaral ng iyong mga salita, hanggang sa sila po ay ma-installed o ma-ordained in the mighty and powerful name of Jesus. Hallelujah. In the mighty and powerful name of Jesus. Maging sa buhay po ni Brother Elmer Paboriques, Sister Nene, maraming pong salamat, Lord. Maging kay Brother BJ, kay Sister Jessa, kay Brother Robert, Lord, na tumutulong po sa social media ministry, sa pagtuturo, Lord God, ng mga kaalaman na hindi ko po nalalaman sa larangan po ng what you call this, kaalaman sa computer o sa
sa social media, and so on and so forth. Maraming pong salamat, Lord. Ginagamit mo po sila para turuan po ang abang lingkod na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At salamat din po, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ng pamilyang Pilipino. O, purihin ka, O Diyos. Ng bawat pamilyang Pilipino na nakakapanood ng live stream na ito sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa. Saan man po sila naroroon? Saan man po sila naroroon? Here and abroad. Salamat po, O Diyos, na makilala ka, Hari nawa ng bawat pamilyang Pilipino. Matanggap kanila, Panginoong Jesucristo, bilang Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng kanilang buhay, at makasunod po ang bawat isa sa iyong salita, sa iyong kalooban, sa pangalan ni Jesus. Maging ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga namumuno sa lokal at nasyonal, lahat po ng mga gabinete sa administrasyong ito, Lord, I pray, una, tigit sa lahat, sa pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, Lord, na tanging yaon lamang angkop at nararapat nilang gawin ang magawa ng mga leaders namin ito para po sa aming bayan, para po sa aming bansa, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at anumang kaguluhan sa gitnang silangan at sa lahat po ng mga bansa, Lord, I pray ng iyong divine intervention, Lord, in the midst of chaos, in the midst of calamity, in the midst of war. Lord, ikaw po ang pumagitna. Ikaw pong pumagitna sa lahat ng mga bansa na nakakaranas nito sa pangalan ni Jesus. At ngayong umaga, ngayong hapon, ngayong gabi, amin na pong inaangkin, O Diyos, ang lahat ng tugon, ang lahat po ng sagot sa aming mga dasal at panalangin. We are thankful, we are grateful. Hallelujah, na kami po ay tinugon mo na, sinugot mo na. All of us are blessed, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, blessed, accepted. And most especially, all of us are valued and loved by you, God, in the mighty and powerful name of Jesus. Kaya maraming pong salamat, Ama, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin. Mula sa iyong mga salita, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, mga magulang, mga kapatid. Meron po tayong YouTube channel. Marami na pong na-upload si Brother Elmer. Panoorin po ninyo mga magulang, mga kapatid, itong mga bagong na-upload po ng ating mga kabataang ito, ng ating mga kapatid na ito. Hallelujah. Diyan po sa ating YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po ang notification, or rather yung bell, nang sa ganon na-notify po kayo pag meron tayong bagong upload. And please, mag-subscribe naman po kayo ng ating pong YouTube channel. Mag-subscribe naman po kayo ng ating pong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, ng Jesus Wonderful Ministry. At mag-follow din po kayo ng ating pong FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. Hallelujah. At minsan pa, nais ko pong sabihin sa inyo, meron po tayong sabayang pananalangin. Kami po sa mga taga Jesus is Wonderful, sa mga taga New Life, ay nagpe-pray po ng sabay-sabay. Kasama po ng mga kapwa ko, elders at leaders po, ng naturang ministry at komunidad na ito, sa buhay po ni Sister Lumen, ni Ate G, o ni Sister Virgie Lim Perito, o Sister Lumen Maralas, hallelujah, at ng iyong mga
abang lingkod na ito, Lord, ang mga sumusuporta, dumadalo, miyembro ng Jesus Wonderful at New Life ay sabay-sabay po kaming nagdarasal. Hallelujah. Tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat. At kung gusto niyo pong imbitahan ang abang lingkod na ito, kahit po saan pang lugar yan, kahit po saang lugar yan, mag-message lang po kayo sa amin, i-message nyo lang po ako, na makarating naman po kami sa mga lugar po ninyo, kahit saan pa yan. Kahit po saan pa yan, hindi po ako natatakot. In fact, kahit nga ako mag-isa, nagmi-mission ako. Noon, at hanggang ngayon, purihin ng Diyos. Pero syempre, may mga mission team na po tayong nakakasama, kaya kung gusto nyo po kaming imbitahan, mag-message lang po kayo, i-message nyo lang po ako. Willing po kaming pumunta sa inyong church, community, ministries, sa mga bahay po ninyo, sa tahanan po ninyo, at sa kahit saan pang lugar yan, mga magulang, mga kapatid. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kaya minsan pa, mga magulang, mga kapatid, maraming pong salamat sa lahat po ng inyong panonood, pagsuporta, pagkilala sa gawain ito na kung saan si Jesus po ang bida. So thank you. Thank you mga magulang, mga kapatid, at tanggapin po ninyo ang benediksyon, sumayin nyo ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makita-kita po tayo minsan pa, araw ng linggo, alas 5 po ng hapon, sa programa ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community sa pangalan, or rather, ito po yung programang The Wonderful Acts of God. Hallelujah. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Salamat po. God bless. Godspeed. God heals. God saves. God reigns. God provides. God with us. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat.